totoo lang. Sa Maximum Rescue, ngayong gabi. Ako po ay isang survivor ng isang hit and run. Kasalukuyan namin ini-interview si Sir Erwin. Hindi namin sukat akalain na sa harap mismo namin merong nagbanggaan. Wag muna gagalawin. Wag muna. Wag muna. Ang masama pa doon, si Aiza, nagdadalang tao ng 6 na buwan. We'll attend to the patient first, ha? Halika muna. Bro, halika. Comfort mo muna asawa mo. Alam ko, kukunin namin, huwag ka mag-alala. Biglang kumalubog na lang sa likod ko yung sasakyan. Pagtingin ko motor pala. Tapos may sumigaw kasi may parang naipit yata siya. Mukhang puyat. Hindi po biro ang epekto ng isang trahedya sa biktima nito. Pero hindi rin ito hadlang para sila mismo ang maging instrumento ng pagbabago. Sa unang tingin, hindi mo makikita ang bakas kung bakit naging personal na paglalakbay ko ang kaligtasan sa kalye. Pero pag sa mas masusing pagtingin, ang natitira na lang talagang alaala ko noong October 1989, itong daliri ko. Weekend yon, Sabado. Isosoli ko dapat yung BMX ng kaklase ko. Normal akong nagbabike sa Commonwealth kahit anong kalsada. Kasi kala ko, tama yon. Pero nagkamali ako nung araw na yon. Ako po ay isang survivor ng isang hit and run na bicycle accident sa Ever Commonwealth noong 1989. Iniwan po akong walang malay ng mga 10 oras. Wasak yung bike, wasak yung damit ko, puro dugo, kasi kinaladkad pa niya ako ng 10 metro eh. Pag nakasakay ka sa loob ng jeep, akalain mo ang 40 kph mabagal. Pero pag nakabisikleta at kinaladkad ka, ano yon? Napakabilis. Sa naging salpukan ng isang sasakyan ng motorsiklo, nag-cruise ang landas ng isang dating biktima at mga panibagong biktima. Paano nagtagpo ang kanilang tadhana? Hindi ko sukat akalain na habang nandun ako at binisita ko ulit yon, pinagtagpo kami ng tadhana ni Aiza at ni Roderick. Teka po. Wag muna gagalawin. Wag muna. Isang mag-asawang binangga ng isang L300. Ang masama pa doon, si Aiza, nagdadalang tao ng 6 na buwan. Mismong lugar na yon kung saan ako biktima. Ano mang haba nung lakbay, hindi ko aakalaing ako pa ngayon ang nasa posisyon na sa munti kong paraan ay makatulong. Wag muna! Aksidente! Nakayutan ako! Wala! Nakayutan ako! Kasalukuyan namin ini-interview si Sir Erwin sa may Commonwealth. Nung nagulat na lang kami, biglang merong malakas na tunog. Hindi namin sukat akalain na sa harap mismo namin merong nagbanggaan. Kaya agad niya tayong binigyan ng instructions na habang minamanage niya yung pangyayari, kinakalma niya yung mag-asawa, tayo yung naging katulong niya na tumawag doon sa ambulansya. Nabangga mo yung buntis kasi itong nakasakay sa motor. Sige, don't worry. We don't need to move you first, ha? Hintayin natin yung ambulance. Kasi baka mamaya may damage ka sa katawan. Gagrabe pala. We'll attend to the patient first, ha? Halika muna. Bro, halika. Comfort mo muna asawa mo. Alam ko, siyempre kahit sino namang may asawa, anumang edad yan, natural lang ang una niyang naging mga reaksyon. Kaya nung medyo kumalma na siya, nagpasalamat din ako sa kanya dahil pinalamig din niya ang sarili niya. Malaking bagay yon. Pare, may telephone ka. Galing ka sa Firefly eh. Kaya nung may dumaan na driver, nakita ko siklista pa siya, natuwa naman ako dahil hindi siya nag-atubiling bumaba para siya pa maghawak ng tarpaulin.
Bro, makikiusap lang ako. Please do not engage first. Emotional yan. Kaya sino tama, hindi mali, hindi tayo. Please lang don't engage them first. We will have the proper forum. Actually, ano, yun, nung makita ko yun, nagkakagulo na yung dalawang driver. So, binaybay ko rin sa pagkakalam ko na baka ako makatulong o kaya maawat kung ano man mangyari doon sa magkakagulo nila. Kaya tumabi ako doon. Tama na, okay. Nandiyan na mga pulis, pare. Huwag ka mag-alala. Okay, focus ka muna. I-comfort mo si Aiza. Ikaw, ano masakit sa'yo? Lahat, ma'am. O, sige. Diretso ako, paano ko sumahagit? Kung hindi niya pinilit. 1, 2, 3, apat na. Diba? Pinilit niya eh. Pero hindi na siya kinaya ng preno ko eh. Bali, pagdating namin sa pinangyarihan ng aksidente, nakwento sa amin nung angkas nung motor na habang papunta sila dun sa Commonwealth, yung paparating na kotse na parang naipit po sila ng kotse. Tapos yun, parang bumangga na po sila. Bali sa lalaki, yung pasahero, yung driver mismo ng motor, ang assessment po namin ay meron pong multiple abrasions po sa both, sa parehong binti po nung pasyente po. Minor injury lang naman po yung natamo po ng patient natin. Ang paunang lunas na ginawa namin dun sa biktima, sa driver po, nilagyan po namin ng antiseptic solution. Hindi nagagalaw. Nagagalaw. Bali po, nadatnan po namin yung babae po sa kalsada po na nakaupo po. Siyempre, unang-una po namin tiningnan sa kanya yung mula ulo hanggang paa po. Bali, tiningnan po namin yung mga injuries na natamo ng pasyente, especially yung dun sa dinadala niya. Tiningnan po natin kung normal po yung mga vital signs nung fetus na nasa tiyan niya kasi 6 months old, pregnant na nga po siya. Tapos vital signs din po nung patient natin, presyon, respiratory rate, at saka yung pulse rate ng patient natin. Delikado yun, lalo na kung nasa second trimester yung patient natin. Kumbaga, pwede siya magkaroon ng unintentional miscarriage. Yung biglang makukunan yung ating pasyente dahil siguro sa trauma na natamo niya dun sa aksidenteng yon. Harmful siya dun sa bata kasi ang pagbubuntis sa isang maselan na kalagayan. Kaya ina-advise rin namin sa mga nagmomotor na sana wag mag-aangkas lalo na kung buntis yung asawa mo or yung kahit sino na buntis. Masakit yung pelvic. Ang grupo natin, ang Families of Road Victims and Survivors. Isa lang ang amin talagang pinaghuhugutan ng lakas sa isa't isa. Dahil lahat kami nawala ng mahal sa buhay dahil sa sakuna sa kalye. Ngayon, mas lalong namulat ang mata ko na ang pagtulong pala, hindi kailangan malaking paraan. Kahit sa maliit na paraan, pwede pala. Mahaba man na naging paglalakbay namin, ang munti naming mga hakbang sa Families of Road Victims and Survivors, masaya naming babalikan sana si Aiza at si Roderick. Kasi ayaw naming yung araw lang na yon pinagtagpo kami, tapos na. Kasi sana pag binigyan man kami ng pagkakataon, gusto namin ulit silang bisitahin, kausapin, at malay natin sa haba ng panahon, magbibigay inspirasyon yung kanilang karanasan sa ibang tao. Biglang kumalubog na lang sa likod ko yung sasakyan. Pagtingin ko motor pala. Tapos may sumigaw kasi may parang naipit yata siya. Mukhang puyat eh, mukhang puyat. Ayon sa World Health Organization, ang pinsala na dulot po ng mga trahedya sa kalsada ang sanhi ng pagkamatay ng mahigit 13 milyong katao taon-taon sa buong mundo. Sa Pilipinas, patuloy na dumarami ang mga namamatay dahil
sa mga peligrosong lansangan. Naka-red light ko kasi sir, so na-stop kami. And then, nagulat na lang po ako, inararo kami nung taxi. This is my first time. Tagal ko na po nagmumotor, ngayon lang ako ng aksidente ng ganito. Meron po talaga hindi may iwasan na tayo nag-iingat, pero yung ibang gumagamit ng kalsada, hindi marunong mag-iingat. Rider. Tulog-tulog pa eh. Mukhang puyat eh, mukhang puyat. Diba? Hindi natin alam kung hangover yan o ano eh. Pag-stop ng motor eh, pag-preno ko, hindi na kinaya eh. Nag-release na ako ng preno eh. Ay, nag-release na ako ng cambio eh. Pag neutral ko, hindi kinaya pag-preno ko. Hindi naman. Hindi lang talaga kinaya. Biglang kumalubog na lang sa likod ko yung yung sasakyan. Pagtingin ko motor pala. Tapos may sumigaw kasi may parang naipit yata siya sa likod. So kailangan ko siyang i-forward ng konti. Binunggo niya kami. So, tumilapon ako papunta roon, naipit ako doon, buti nakagira ko. At tingnan mo, sa damage na yan, mabilis. So, nag-stop lang siya nung maipit na kami lahat. Kasi hindi na siya gugulong eh. Kung napupunan mo yung gulong ko, nakakalang doon sa gulong niya. Saka lang siya nag-stop. Buti buhay kami pareho. So, wala naman kaming damage. Pero buti nga, naka-safety gear ako. Konti lang! Tingin mo! Ayos! Ganyan lang! Pwede! Isa! Dalawa na ito! Hop! Hawak! Baka bumagsak! Okay! 1, 2, 3! Kasama ni Mali! Bali, 34 years na akong nagmumotor. Hindi lang to basta passion, kundi religion na para sa akin. First things first, yung pagiging rider, anytime mag-decide kami na pupunta sa isang lugar, isang sakay lang kami. Mabilis, mas matipid kaysa sa ordinaryong kotse, mas magaan, walang traffic. So, kumbaga napaka-convenienteng gamitin ang motorsiklo. Sinasabing ito medyo delikado dahil dadalawa ang gulong, pero disiplinadong rider ka naman, mas maayos. At bilang isang rider, advocacy ko na rin yun na magturo ng tamang pamamaraan para sa pagmumotor. Kung napupunan nyo, bakit kami nagbuo ng isang grupo na katulad nito? Yun nga ay para ma-educate ang lahat ng rider na ang tamang pagbumotor ay katulad ng pagsusuot ng mga ganitong protective riding gears. So make it sure na kapag kayo'y nakasuot ng helmet, ang kanyang strap ay nakalock. Kasi may mga pagkakataon na kapag humagis yung rider, natanggal ang lock, minsan naaalis ang helmet. Then, ang tawag dito, reflectorized vest. Kahit kilometro ang layo nito, ng distance nito sa sinusundan, mapupuna mo siya. Itong protective riding gear na katulad nito, ito yung gloves na tinatawag. Since yung ganitong klase na leather type, racing gloves, medyo may kamahalan, huwag tayong magsusuot ng gloves na putol. Tanging nagtatricycle lang ang gumagamit ng putol na gloves dahil sila nanunukli ng barya. Once na tayo ay natumba, ang instinct ng rider itutukod ang kamay sa kalsada. Kailangan din naka-jacket at nakapantalon. Imbis na gastusan natin yung mga motor natin para gumanda, ang gastusan natin ay yung ating katawan para protektahan tayo nito. Gumagastos nga tayo ng 30,000 sa pagpapaganda ng motor. Kapag nadisgrasya ka, wasak yung 30,000 mo, wasak din yung katawan mo. Paano kung nag-invest ka sa katawan mo, mawasak man yung motor mo, buo ang katawan mo, makabibili ka pa rin ng bagong motor nang wala kang galon. Tandaan nyo, masakit magtanggal ng buhangin sa sugat. Hindi ito acts of God. And therefore, there is no such thing as road accident. Because accident